May naghagis kay Lupi ng gas mask bago pa sumabog ang bomba, kaya sinuot ito ng ating bida. At pagkawala ng usok nakita ni Strawboy na walang mask si Jin at pinipilit na isuot ang mask kay Sanji. Umubo ng may dugo si Jin pero tinawanan lang siya ng kanyang hambog na kapitan. Sinabihan siya na loko-loko, pinagpalit mo ang buhay mo sa isang platong pagkain. Hindi ko kinikilalang miyembro ang mga nagkakalulo sa akin. Hindi makapaniwala ang mga pirata na magagawang patayin ni Don Krieg si Jin dahil napaka-loyal nito sa kanya at siya ang naging decoy para makatakas sila sa Grand Line. Pinag-utos ni Sanji na kuhain ang kanilang medical kit sa Bad Boys. Sabi ni Chef Zef na ipasuot ang mask kay Jin para ito ay makahinga, na dali-daling ginawa ni Sanji. Galit na galit si Luffy ang tumakbo pasugod kay hambog na kapitan. Nagpasabog si Don Krieg at pinaputukan ito ng machine gun. Kahit tinamaan si Luffy hindi niya ito ininda at nagpatuloy sa pag-atake. Tumalon ito at susuntokin si Don Krieg. Naglabas ng pangmalupitang kalasag ang hambog na kapitan na may tusok-tusok. Walang pakialam ang ating bida at binigyan niya ng malupit na suntok si Don Krieg na nagpabagsak dito. Sabi ni Luffy na kung gusto mo akong matalo, kailangan mo ng mas matindi kaysa dyan. Bumangon si Don Krieg at sinabing isa lang sa atin ang kailangan mabuhay at inatake nito si Luffy. Mabilis na naiwasan ni Luffy ang atake at saka sinipa si Don Krieg. Nagulat ang lahat sa pangalawang beses na pagbagsak ng hambog na kapitan. Galit na binuo ni Don Krieg ang kanyang battle spear. Inatake ni Don Krieg ang ating bida at sumabog ang tinamaan nito. Pinagmalaki ng hambog na kapitan ang kanyang battle spear na may kakayahang sumabog sa anumang tamaan nito. Muling umatake si Don Krieg at napatalsik si Luffy sa lakas ng pagsabog. Pagtayo ni Luffy bigla siyang nanlambot na pinagtakahan nito. Sabi ni Sanji na kailangan ng tapusin ang laban dahil marami nang nawalang dugo sa ating bida. Nagpatuloy na umatake ang hambog na kapitan at nailagan naman ito ni Luffy hanggang sa nadulas ang ating bida kaya sinamantala ito ni Don Krieg at gumawa ng sure hit. Yumakap si Luffy sa kanyang spear na akala mo ay hindi seryoso sa kanilang laban. Kinagalit ito ng kontrabida at saka hinampas ang kanyang spear at sumabog. Pinatalsik naman ni Luffy ang katawan niya sa ere. Tinusok ito ni Don Krieg pero sinuntok ni Luffy ang patalim, pero sumabog ang patalim at napuruhan si Luffy. Sabi ni Don Krieg na kung hindi mo ako ginalit, papatayin sana kita ng mabilis at tinawanan ito. Sabi ni Sanji na hindi na niya kakayanin ito, pero sagot ni Chef Zef na mali ka kahit ilang libo pang pag-atake ang tumama kay Luffy, tatayo at tatayo ito dahil wala siyang takot. Umatak ulit si Don Krieg at tinamaan si Luffy, pero patuloy pa rin siyang tumatayo. Naiinis na ang mayabang na kapitan dahil hindi sumusuko si Luffy. Nagpatuloy ito sa pag-atake at sinasabayan naman ng suntok ng ating bida. Tuloy lang sa pagtayo si Luffy kahit paulit-ulit siyang nasasabugan. Galit na si Don Krieg pero si Luffy ay nakukuha pang ngumiti, na nagbigay ng lakas ng loob sa mga kusinero. Muling umatake ang hambog na kapitan, pero paulit-ulit lang ang nangyayari. Tumayo si Luffy at biglang nabasag ang talim ng spear na kinagulat ni Don Krieg. Tanong nito kay Strawboy kung anong ginawa nito sa kanyang armas. Sagot ni Luffy na sinuntok ko lang ng 5 beses at mukhang wala ng kwenta yung armas mo dahil mukhang ordinaryong patpat na lang yan. Sagot ni Don Krieg na sugatan ka na bata at palagay ko ay sapat na to para durugin ka. Kumpiyansa naman ang ating bida kaya dinilaan lang niya ito. Umatake si Don Krieg at iniiwasan lang ni Luffy ang pagsabog na akala mo ay naglalaro. Kumuha ng kahoy si Luffy at binato sa mayabang na kapitan. Ginamitan ito ng flamethrower ni Don Krieg. Nagpaulan ng suntok ang ating bida pero sinalo lang ni Don Krieg ang mga suntok gamit ang kanyang ultimate armor. Pinagmalaki nito na walang magagawa yung atake mo sa aking ultimate armor dahil ito ay hindi nawawasa. Umatake si Luffy gamit ang gambang pistol at wala pa rin itong naging epekto. Hinampas ni Don Krieg si Strawboy at ito ay muling nasabugan. Sinabi ni Don Krieg na hindi mo ako matatalo, ang armor na ito ay kayang tumanggap kahit ilang milyong suntok mo pa. Bumangon si Luffy at sinabing tignan lang natin at pagtingin niya ay wala na si Don Krieg sa harap niya. Pala ay nakatayo sa sail ng barko. Tinakbo ito ni Luffy at umatake ng kanyang gambang bazooka. Tinamaan ang kontrabida at tumilapon pero tinamaan din ng pagsabog si Luffy ng kanyang spear. Naghulog si Don Krieg ng mga bomba at sinabing yan lang ba ang kaya mong gawin bata. Biglang nag-crack ang kanyang armor at gulat na gulat ito. Akala ng mayabang na kapitan na nagtagumpay na siya dahil nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinatatayuan ng ating bida. Biglang lumabas sa makapal na usok si Luffy at ginamit niya ang kanyang gambang bazooka habang si Don Krieg ay wide open na nahuhulog sa dagat at gulat na gulat. Dahil nag-crack na ang kanyang armor ay dinamdam nito ang pag-atake ni Luffy at tuluyang nabasag ang pinagyayabang na armor. Habang nahuhulog nilabas ni Don Krieg ang kanyang lambat at hinuli si Luffy. Balak niyang isama ito na mahulog sa dagat pero nilabas ni Luffy ang kanyang kamay at paa at sinabing katapusan mo na. Ginamitan niya ng gambam jet hammer si Don Krieg at ito ay nagpaikot-ikot. Hinampas niya ito sa fin ng restaurant na kinawasak nito. Nagulat ang mga pirata sa pagkatalo ni Don Krieg, samantalang nagdiriwang ang mga barumbadong kusinero. Nahulog sa dagat ang ating bida. Inutusan ni Chef Zef si Sanji na iligtas si Luffy dahil hindi nakakalangoy ang mga Devil Fruit user. Dali-dali naman tumalo ni Sanji sa dagat para iligtas ang ating bida. Pag-ahon sa dagat nag-alala si Sanji dahil inakalang walang malay ang ating bida. Palagay naman ito nang marinig niyang natutulog lang pala si Luffy.
Biglang gumangon si Don Krieg at walang malay na nagsisigaw na siya ang pinakamalakas at pinakadakila. Sinikmuraan ito ni Jin para tuluyan ng mawala ng malay. Binitbit niya si Don Krieg at nagpaalam na kay Sanji. Sinigawan ni Sanji ang bad boys na kunin ang bangka nila at ibigay sa mga pirata. Parang sardinas na nagsisiksikan ng mga pirata sa bangka, at tuluyan na nagpaalam si Jin kay Sanji at Luffy kasama ang mga Krieg's Pirates. Kinabukasan nagising na si Luffy at natatarantang hinahanap ang kanyang straw hat. Tinuro ni Sanji kung nasaan ito at dali-daling kinuha. Inaya ni Luffy na sumali si Sanji sa kanyang crew, pero tinanggihan na naman siya nito at sinabing na hindi pa napapanahon. Kinwento ni Sanji kay Luffy ang All Blue na pangarap niyang mapuntahan. Hindi nila alam na pinapanood at naririnig sila ni Chef Zeff. Oras na ng pagkain, pagpasok nila Luffy at Sanji ay walang upuan kaya sa lapag sila kumain. Biglang nagreklamo si Bad Boy sa lasa ng sabaw at sinabing na hindi masarap. Nagalit ni Sanji sa sinabi nito, pero pati ang mga ibang barumbadong kusinero ay nagreklamo din. Inubos ni Chef Zeff ang sabaw, pero binasag nito ang plato at galit na sinabing hindi masarap. Mas lalong uminit ang ulo ni Sanji at inaway niya ang matandang ukluban. Sinabi ni Sanji na anong pinagkaiba ng soup ko sa soup na ginagawa mo. Sinuntok siya ni Chef Zeff na kinagulat ng mga kusinero. Sabi nito na sa palagay mo ba na kaya mo akong turuan? Nagluluto na ako bago ka palang maisilang sa mundong ito. Tumakbo palabas si Sanji habang si Luffy ay sarap na sarap sa pag-inom ng sabaw. Sabi ni Chef Zeff na lahat kami ay alam na ang sabaw ay masarap. Lahat kami dito sa restaurant alam na mahusay na cook si Sanji. Biglang bumalik si Sanji at nakinig sa mga pinag-uusapan. Sabi ni Chef Zeff kay Luffy isali si Sanji sa kanyang crew para pumunta sa Grand Line dahil ito ang mas makakabuti sa kanya para matupad niya ang kanyang pangarap. Narinig ni Sanji lahat ng usapan at nalamang umaarte lang sila, kaya napapayo si ito sa pag-i-emote. Umapila si Luffy at sinabi na gusto ko talaga siyang sumali sa aking crew, pero mas gusto niyang magluto kasama kayo. Naintindihan naman ni Chef Zeff ang sinasabi ni Luffy. Biglang dumating si Yuzoko na kagat-kagat ng isang shark at bumangga sa pader ng restaurant. Nilapitan ito ni Luffy at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Nagpaliwanag si Yuzoko at kanyang dinitalye ang pagkakahuli ng mga fishman kay Zoro, kaya kailangan na nilang magmadali. Nag-decide na silang umalis para sundan sila Usopp, nang biglang sinabi ni Sanji na sasama na siya kay Luffy upang maging cook ng Straw Hat Pirates na kinatuwa ni Luffy. Sinabi ni Sanji na alam niyang umaakting lang ang mga barumbadong kusinero at sinabing narinig niya ang lahat. Sabi ni Chef Zeff na ayaw ko sa mga bata, kaya sa totoo lang araw-araw akong nagsisisi na kasama ka Sanji. Sagot ni Sanji, alis na ako matandang ukluban. Hinanda na ang bangka na gagamitin nila Luffy sa kanilang paglalayag, at ibinibigay naman ni Chef Zeff ang kanyang logbook kay Luffy pero tinanggihan lang ito ng ating bida. Umiti na lang si Luffy at nagumpisa ng magpaimpake ng mga pagkain. Nag-aayos na ng kanyang bag si Sanji at panandalian na nagdrama habang nakaupo. Inalala nito ang nakaraan nila ninang matandang ukluban na tinuturi na rin niyang ama. Sa kabilang banda ganun din ang ginagawa ni Chef Zeff. Habang naglalakad ng paalis si Sanji bigla siyang inatake ng bad boys, pero agad naman niyang pinatumbang dalawa. Nagpatuloy ng maglakad si Sanji habang pinapanood siya ng mga barumbadong kusinero. Aalis na sila Sanji nang hindi nagpapaalam, pero biglang tinawag siya ni Chef Zeff at sinabing ingatan mo ang sarili mo. Hindi naman mapigilan ni Sanji na maiyak nang marinig ang boses ni Chef Zeff. Lumuhod ito at nagpasalamat sa matandang ukluban habang si Chef Zeff ay naluha din sa pagpapaalam ng kanyang tinuring anak. Nakita ni Sanji kung gaano ka-emosyonal ang mga barumbadong kusinero sa kanyang pagpapaalam. Nagpatuloy na sa paglalayag sila Luffy at Sanji habang magpapaalam sa kanyang tinuring pamilya. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.